Praise God. Blessed morning sa ating lahat mga kapatid. Amen. Blessed morning. Nakaka-bless ang magpuri sa ating Diyos na buhay. Ano po? Amen. And ganun din po sa ating mga bagong mukha ngayon. Welcome na welcome po ang bawat isa sa inyo. Later on, isa-isa siguro sa inyo magbigay ng konting introduction sa inyong mga sarili. So let's proceed to our message for today. Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is, will you let go or not? Will you let go or not? Bibitawan mo ba o hindi? Lahat tayo nasasaktan sa iba't ibang dahilan. Amen? Amen. And feelings of hurt and pain ay normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Kahit gaano ka pa nag-iingat. Amen. Dahil andito pa tayo sa mundong ito. Kung wala kang nararamdaman na ganyan, anong ibig sabihin? Abnormal. Ibig sabihin, patay ka na o kaya ay nasa langit ka na. Kasi doon ay wala ng sakit at paghihirap. No more pains and sufferings doon sa heaven. Amen? Amen. Na-imagine mo ba yung mga araw na hindi ka makapagtrabaho ng normal? Hindi ka makakain ng maayos? Masyado kang disturbed o nababalisa at hindi ka nakakatulog dahil iniisip mo ang sakit na dulot sa iyo ng isang tao, lalo na close o malapit sa iyo. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng pananakit or sign of hurt caused by emotional and mental suffering. At kapag paulit-ulit tayong sinasaktan ng isang tao, ay nade-develop ang alin ang nade-develop? Bitterness. Ano po? O kapaitan sa ating puso doon sa taong yon. This moment, ay nais kong makipag-usap sa inyo tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan kong pinakamahirap na bagay na hinihiling sa atin ng Diyos na gawin bilang mga Kristiyano. Okay, inuulit ko, this moment, ay nais kong makipag-usap sa inyo tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan kong pinakamahirap na bagay na hinihiling sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano. Para sa inyo, ano kaya yon? Follow Jesus? Love your enemy? Amen. Ano po? Para sa akin is forgiveness o pagpapatawad. Amen. Bakit ko nasabing ako ay naniniwala na ang forgiveness o pagpapatawad ay ang pinakamahirap na bagay na gawin kahit ako ay Kristiyano na. Because I've been through that. Naranasan ko din yan noon mga kapatid. At na-develop ang hatred and bitterness sa aking puso sa taong yon. Na halos nagdulot sa akin ng kirot sa aking dibdib, depression, at trauma sa aking utak. Pero noong ipinaintindi sa akin ng Diyos, through His Word ang pagpapatawad, ay nagkaroon ako ng realization. Alam niyo yung kanta na Let It Go? Amen. Oo, yung Frozen, di ba? Di ba? Usong-uso pa yun noon. Napapakanta talaga ako niyan eh. Let it go, let it go. Di ba? Kasi napakasarap pala sa pakiramdam. Napakasarap palang mag-forgive o mag-let go. Amen. Noong nagawa ko yan, saka nanumbalik ang aking sigla at saya at parang nakalaya ako sa isang matinding kalungkutan at sakit. Sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, ay titignan natin kung bakit at paano tayo magpapatawad sa iba. Then, magbibigay din ako ng ilang halimbawa ng forgiveness o pagpapatawad according to the Bible. We must understand people can hurt us in a million ways. Tama? Amen. And forgiveness is not always easy. Hindi laging madali ang magbigay ng pagpapatawad. Tama? Again, people can hurt us in a million ways. Tulad ng pinagbintangan or you were accused. You were betrayed o pinagtaksilan or binastos ka, verbally and spiritually abused, pinagkakaisahan, ginagamit lang, biniblame lagi, ini-ignore, laging binubuli at pinagtatawanan.
O kaya hindi mo na makontak yung mga taong nagkautang sa'yo. At nahaharap ka sa iba't ibang sitwasyon na maaaring makasakit sa'yo. At hindi laging madali ang magbigay ng pagpapatawad. Tama? Amen. Pero sa bandang huli, tandaan nyo ito mga kapatid, sa bandang huli, ikaw din ang pipili. It's your choice. Kung patatawarin mo sila o pananatilihin ang lahat ng puot or hatred and heaviness sa iyong puso. Amen? Amen. Can we be honest to ourselves? Can we ask ourselves this question? This is the question, why should I forgive? Can you ask yourselves this question, why should I forgive? Bakit dapat akong magpatawad? Number one, I forgive because the Lord Jesus commanded me to forgive. Nagpapatawad ako dahil inuutusan ako ng Panginoong Jesus na magpatawad. Let me read to you yung binasa kanina ni Brother Justin. Okay, Colossians chapter 3 verse 13. It says, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. This is a part of Apostle Paul's letter to the church in Colossae. At sinulat niya ito noong siya ay nasa kulungan that time in Rome. Bakit? Upang tugunan ang mga maling turo at gawain na nagbabanta sa pananampalataya ng church, including various challenges and internal divisions. Nagkakaroon na sila ng kaguluhan o hindi pagkakaisa sa loob ng simbahan sa Colosas. We can see it here. Ang forgiveness o pagpapatawad ay hindi lamang isang suggestion. Bakit? Kasi ang suggestion, pwede mo siyang sundin o hindi sundin. Tama? Amen. Forgiveness, ito ay isang command to all Christians na magpatawad sa isa't isa. Amen? Kaya ba natin yan? Amen. Praise God. Mamaya, lalalim tayo. Ano po? This verse ay ini-encourage ang mga mananampalataya to let go. Ang alin? To let go grudges and resentment and actively choosing to forgive those who wrong them. Bitawan na ang mga pagtatanim ng sama ng loob, galit at mga hinanakit at piliing patawarin pa rin ang mga nagkasala sa kanila. Tandaan rin ito, binibigyang diin nito na ang pagpapatawad ay hindi optional, kundi isang salamin ng pag-ibig ni Kristo, but a reflection of Christ's love. Kasi mapagpatawad ang ating Panginoon. Amen? Amen. At ang pagpapatawad ay isang pagpapakita ng ating new identity. Kung dati hindi ka marunong magpatawad at mapagtanim ka ng sama ng loob, ngayon na kay Kristo ka na, ay dapat isa ka ng halimbawa o modelo pagdating sa pagpapatawad. Amen? Praise God. Nakakalungkot nga lang, maraming mga Kristiyano ang hindi marunong magpatawad. Matitigas ang puso pagdating sa forgiveness, kahit matatagal ng Kristiyano. O kaya biglang umiiwas pag forgiveness na ang pinag-uusapan. Praise the Lord. Ganda ng ngiti ni Kuya Ronald, no? Amen! Amen. Ano ulit ang point number 1 natin, mga kapatid? I forgive because the Lord Jesus commanded me to forgive. Amen. Ito ang dapat nating iwasan dito. You forgive lang dahil utos lamang ito ng Panginoong Jesus. Sinasabi mo, utos naman ng Panginoon yan. Sige na, I forgive. You forgive nga, pero wala naman pala sa puso. Maraming mga ganito. Oo, napatawad ko na siya, pero wag lang mag-cross ang landas namin. Tignan nyo ituloy nating basahin ang Colossians 3 in verse 14. It says, and above all, this put on love, which binds everything together in perfect harmony. Diyan kasi in perfect unity. Same lang din. Sabi doon, higit sa lahat, love is the foundation of forgiveness. At hindi lang yan. Love is the foundation of unity sa loob ng church or in any Christian community. Amen? Kapag walang love, magkakagulo
ang bawat isa. Praise God. Therefore, we forgive dahil hindi lamang ito isang command, but we forgive dahil ito ay nagmumula sa ating puso o bukal sa ating kalooban. Iba yung sumusunod ka lang na wala sa puso. Anong tawag doon? Hypocrisy or napipilitan lang yon. Parang katulad ng nag-forgive ka pero wala sa puso o hindi totoo. Kaya kapag nag-forgive tayo mga kapatid, dapat bukal sa ating kalooban o sa ating puso. At bunga ito ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Okay. Ano ulit yung questions na itatanong natin sa ating sarili? Why should I forgive? Okay, number 2, why should I forgive? My sins are forgiven if I forgive others. Ang aking mga kasalanan ay pinatawad kung ako ay nagpapatawad sa iba. This time, let me read Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Matthew chapter 6, verses 14 to 15, it says, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But, merong but dyan, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Kung babasahin natin ang previous verses nito, ay matapos ituro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ang tinatawag na the Lord's Prayer. Sino nakakaalam ng the Lord's Prayer? Amen. Amen? Ano yung umpisa nun? Amen. No? So tignan natin simula sa verse 9. Okay? Until the following verses. Sabi doon, walang magsa-sign of the cross, ha? Okay, sabi doon, "Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen." Saka sumunod na sinabi ng Panginoon, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Ano yung but dyan? "But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Again, forgiveness o pagpapatawad ay hindi isang suggestion. Bakit? Na pwede mong sundin o hindi. These are both receiving and giving. Okay? Why? It is receiving o pagtanggap because the forgiveness we receive from God. It is receiving because the forgiveness we receive from God. Nakatanggap tayo ng pagpapatawad mula sa Diyos. Amen? And it is giving o pagbibigay because the forgiveness we receive from God is we must also offer or extend to others. Amen? Ang kapatawaran na natanggap natin mula sa Diyos ay dapat din nating ibigay o ipaabot din sa iba. Hindi lang dyan nagtatapos, mga kapatid. Sabi pa ng ating Panginoon, "Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan." Kaya ang scriptures na ito ay binibigyang diin na ang forgiveness o pagpapatawad ay hindi isang option. Amen? Hindi isang option. Ngunit ito ay kinakailangan o masasabi nating requirement para sa mga humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Amen? That's why a lack of forgiveness towards others can hinder our own experience of God's forgiveness. Okay, ang pagpapatawad ay napakahalaga sa buhay Kristiyano na kinakailangan sa pagsunod kay Kristo. Amen? Gaya ng pagpapatawad niya sa bawat isa sa atin. Ang pagpapatawad sa iba, kahit na malalim ang pagkakasala nila sa atin, ay ipinapakita natin bilang isang paraan upang maranasan ang kalayaan. A way to experience freedom. Dahil para kang nakalaya sa isang kulungan ng kalungkutan and pains kapag nag-let go o nag-forgive ka ng totoo. Did we experience that one? Parang nabunutan ka ng tinik kapag
nag-forgive ka. At higit sa lahat, nare-restore ang isang relationship. Amen? Magbigay lang ako ng isang example dito. In Matthew chapter 18 verses 21 to 35, pwedeng i-flash ni Sister Joyce sa ating screen, pero hindi ko nababasahin kasi mahaba. Matatagalan tayo masyado. Narinig nyo na siguro yung the parable of unforgiveness or unforgiving servant. Narinig nyo na yon? The parable of the unforgiving servant. I-breakdown ko na lang. Pinatawad ng hari ang isang alipin or servant sa kanyang malaking pagkakautang na hindi kailanman mababayaran ng servant na ito. Kumbaga, burado na lahat ang kanyang mga utang sa hari. So, okay na. Wala na siyang utang. Then, itong pinatawad na servant ay nakita naman niya yung kapwa niya alipin na may konting utang sa kanya. Anong ginawa niya? Hinawakan niya at sinimulang sakalin. Tapos sumigaw siya, bayaran mo ang utang mo sa akin. At nang magmakaawa itong alipin na may utang, sabi niya, bigyan mo pa ako ng panahon para mabayaran kita. Ay anong ginawa nitong pinatawad na servant? Grabe, ipinakulong niya. Kaya galit na galit ang hari nang marinig niya ang ginawa nitong servant na pinatawad niya before doon sa kanyang mga utang. Kaya anong ginawa ng hari? Ipinakulong din niya itong servant na pinatawad niya noong una hanggang sa mabayaran na niya ang kanyang pagkakautang sa hari. Okay, basahin ko yung last verse sa verse 35. Sabi ng Panginoon, "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart." Anong lesson dito? This parable teaches the importance of forgiveness. Ipinapakita dito na ang mga taong pinatawad ay dapat ding magpatawad sa iba. Amen? Amen. Okay, ano ulit yung question? Why should I forgive? Okay, number 3, I forgive so that my prayers will not be hindered. Nagpapatawad ako upang hindi mahadlangan ang aking mga panalangin. Let's see in Mark chapter 11 verse 25. It says, "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive your sins." Kung titignan natin ang previous verses nito, simula sa verse 22 until 24, ay napakaganda. Tignan natin. Sabi doon, "Have faith in God." Jesus answered, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Sinasabi dyan, have faith in God. Okay, mayroon ka ng faith in God. Ipapa-paraphrase ko lang. Then Jesus said, "If anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, it will be done for them." Hindi ito literal, mga kapatid. Baka mamaya pupunta ka sa isang bundok. Tapos sasabihin mo sa bundok, itapon mo ang iyong sarili sa dagat gamit ang faith mo. Mangyayari ba yon? Hello? No, ha? Okay. Praise God. Hindi. Kasi spiritual ang meaning yan. Maaring hinahalimbawa ng Panginoon ang Mount Olives na nakikita ng mga disciples niya, pero spiritual ang meaning yan. The mountains na tinutukoy dyan, it represents the problems, any obstacles or challenges in life. And then, ang sumunod na sinabi ng Panginoon, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Madalas na kinukot ito ng mga Kristiyano. Naririnig ko rin ito sa loob ng ating church dati. Ang ganda, di ba? Pero,
mayroong verse 25, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Again, this verse implies that forgiveness is not optional for believers. Amen? Forgiveness is essential, o ang pagpapatawad ay napakahalaga. The context of this scripture ay nagtuturo ang Panginoong Hesus tungkol sa faith and prayer na nagtatapos sa kahalagahan ng pagpapatawad or forgiveness. Okay, mayroon kang faith at nananalangin ka, pero kung wala ka namang forgiveness o kapatawaran sa iba, ay maaring maging isang malaking hadlang ito sa iyong panalangin at sa iyong relasyon sa Diyos. Amen? Kaya ang scripture na ito ay ini-encourage ang bawat isa sa atin o ang bawat mananampalataya na tugunan ang anumang hindi pagpapatawad or unforgiveness na maaari na lang kinikimkim bago sila manalangin. Amen? Ito ay panawagan sa bawat Kristiyano na suriin muna ang kanyang puso at i-release o bitawan ang anumang sama ng loob o hinanakit sa iba dahil ito ay maaaring maging isang malaking hadlang to your prayer na sinagot na and to your relationship with God. Praise God. Okay, ano ulit yung question? Why should I forgive? Number 4, forgiveness is good for my health. Ang pagpapatawad ay mabuti para sa aking kalusugan. Based on study of medical research, tignan din natin sa ibang larangan na outside the Bible ito. Okay? Kapag lagi kang nagpapatawad at hindi nagkikimkim ng sama ng loob sa iyong puso, ang benefits nito sa ating katawan, magsasabi lang ako ng ilang mahahalaga. Sabi sa research, decrease in anxiety. Decrease in depression. Decrease in grief. Ano yung grief? Kalungkutan. Tingnan nyo yung taong hindi nagpapatawad, laging malungkot. Decrease in anger. Decrease in negative thoughts. Ito pa, decrease heart rates and blood pressure, etc. Amen? Ayon yan sa mga eksperto, ha? And yes, totoo nga. Kasi nai-experience din natin ang mga yan. Amen? Amen. Praise God. We should take care our physical bodies too. Amen? Okay, take note. If you keep vengeance and hatred in your heart, kung pananatilihin mong ang paghiganti at puot sa iyong puso, sino ang kawawa? Kapag hindi ka nakakatulog sa kakaisip, kapag laging mabigat ang loob mo, kapag wala kang peace of mind, sino ang kawawa? Sino ang magkakasakit? Ikaw din. It is you who is getting destroyed. Tapos yung taong nanakit sa'yo, pa-shopping lang. No? Pahalo-halo lang. Diba? Masaya pa rin. Tapos ikaw, andyan ka, nagbumukmuk sa tabi. Naisip ba natin yun, mga kapatid? Luging-lugi ka. Amen? Kaya kailangan nating magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. Kaya ba natin yon? Amen? Praise God. Ano yung tanong kanina, mga kapatid, sa ating sarili? Why should I forgive? Amen. Bakit dapat akong magpatawad? At mayroon akong 4 points na ibinigay dyan. This time, can we ask ourselves again? Okay? This time, can we ask ourselves again? How do I forgive the one who hurt me? Paano ko mapapatawad ang taong nanakit sa akin? Number 1, confess to God that you have been hurt. Aminin mo sa Diyos na nasaktan ka. Lahat tayo ay nasasaktan sa isang pagkakataon o sa ibang mga tao. And the usual response natin kapag tayo ay nasaktan ay ano? Ang pagkukunwari or to pretend na parang hindi tayo affected sa kanyang mga sinabi o ikinikilos laban sa atin. At sinasabi natin, okay lang ako. It does not bother me at all. Out sa kupas ah.
Wala akong pakialam. Walang mawawala sa akin. Diba? Mga ganun ang sinasabi natin. Pero ang mga salitang yan ay nagmumula pala sa pananakit sa loob natin. Nasaktan ka pala talaga. The best thing to do as Christians is stop pretending kung tayo ay nasaktan. Ang simpleng pag-amin mo sa Diyos na nabibigatan o nasasaktan ka, ang simpleng pagtatapat mo sa Diyos ay napapatawad mo rin ang mga taong nanakit sa iyo. Kasi ipinapaubaya mo na sa Kanya ang lahat-lahat. Amen? At wala nang ibang nakakaintindi sa iyo ng sobra. Praise God. Kundi sino yon? Ang Diyos. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 7, it says, "Cast all your anxiety on Him," refers to God, because He cares for you. Amen? Kasi yung taong nanakit sa'yo, baka pagtawanan o baliwalain o kaya ulit-ulitin pa niyang gawin ang kanyang pananakit kapag pinagsabihan mo siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng magpatawad. Kung makikinig siya, thanks God. But stop pretending or don't cover up na okay ka. Don't pretend na malakas ka, na strong ka. Pwede mong idulog o iiyak lahat yan sa Diyos. Pwede mong ibigay ang iyong kabigatan sa Diyos. Ibig sabihin, nire-release mo na ang mga kabigatan sa iyong puso o wala ka ng pagtatanim ng sama ng loob sa iba. Amen? Na ipinapaubaya mo na ang lahat-lahat sa Diyos at kailangan mo ang Kanyang tulong. Again, wala nang ibang sobrang nakakaintindi sa'yo at nagmamahal sa'yo, kundi ang ating Diyos. Ano ulit sinasabi doon? 1 Peter chapter 5 verse 7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Amen? Okay. Ano ulit yung tanong dito? No. Why do I forgive? Why do I forgive? How do I forgive the one who hurt me? Okay, yan yung pangalawang tanong sa ating sarili. Okay, number 2, surrender your right to revenge. Isuko ang iyong karapatan sa paghihiganti. Usually, kapag nasaktan tayo ay naghihintay tayo ng tamang panahon para makapaghiganti. At karaniwan nating sinasabi ay ganito, ipapakita ko sa kanya kung sino ako. Diba? O kaya may araw ka din. Remember, as Christians, ang pakiusap ng Panginoon, tingnan natin in Romans chapter 12 verse 19. Sabi ng Panginoon, "Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord." Maaring hindi ka nabigyan ng tamang hustisya sa mundong ito. Maaring hindi tama ang pagtrato sa iyo ng ibang mga tao. But when we forgive, we are leaving the ultimate justice and vengeance to God. Amen? Maaring sabihin ng iba, mahina lang ang gumagawa ng ganyan. Maghiganti ka. Takot ka ba? Remember, if you don't forgive others, God will not forgive your sins. Kaya, mas maganda pa rin gawin ay huwag maghihiganti, huwag magtatanim ng sama ng loob, at ipaubaya ang lahat-lahat sa Diyos. Dahil darating ang panahon, lahat tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos. At yan ay ang tinatawag na judgment o paghuhukom, ang pinag-aaralan namin sa OSP. At yan ay fair judgment. Amen? Mahalaga ring tandaan na ang forgiveness o pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkonsinti o pagpapahintulot ng makasalanang pag-uugali o kaya'y paghihikayat sa karagdagang maling gawain. Dahil kung ganyan ang pakahulugan mo sa forgiveness, ay hindi mo maibibigay ang tamang forgiveness sa iba. Ang forgiveness o pagpapatawad ay tungkol sa pagpapakawala o pag-release ng pagkakasala mula sa iyong puso o releasing the offense from your heart. Maalala ko tuloy noon, habang nagpipreach ako sa isang gawain.
At ito ay patungkol sa forgiveness. May biglang tumayo at yun ay ang visitor. At siya ay nagsalita. Okay? Sabi niya, Pastor, pasensya na, maputol muna kita. Then pipigilan sana ng mga kapatiran kasi ongoing pa yung preaching. Pero sabi ko sa kanila, huwag niyong pigilan. Sabi ko, ano yun, kuya? Sabi ko. Sabi niya, bakit daw ganun ang nangyari sa kanya? Inold up ang kanyang misis at binaril sa ulo kaya namatay. Tapos nang malaman niya kung sino ang gumawa, ay pinsan pa niya. At sabi niya, marami na siyang pinagtanungan ng mga pari or pastors dahil sa pangyayaring yon. Pero hindi raw siya satisfied sa kanilang mga sagot. Kaya hindi siya nag-i-stay sa isang church. Parang may hinahanap pa daw siya na kasagutan. At gusto talaga niyang patayin yung taong gumawa niyan sa asawa niya. Lalo na kapag nakakahawak siya ng itak. Then sabi ko sa kanya, kasi pinutol niya ako noong katatapos ko lang basahin ang Romans chapter 12 verse 19, na yan, na binasa ko rin kanina. Anong sabi ulit doon? Do not take revenge, my friend. But leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. At binasa ko ulit ito sa kanya. Then, gaya ng binanggit ko kanina, sabi ko, kung hindi man tayo nabigyan ng tamang hustisya dito sa lupa, kasi nababaliktad o nababayaran ng justice dito, di ba? One day, tayo ay haharap sa Diyos at bibigyan niya tayo ng fair judgment. Ngayon, kung ilalagay mo ang batas sa iyong mga kamay, kuya, sabi ko sa kanya, at pinatay mo yung taong gumawa niyan sa asawa mo, anong mangyayari? Siyempre, makukulong siya. At kawawa rin yung kanyang mga anak na maiiwan. Isa pa, magkakasala siya sa batas ng Diyos. At mas mahirap sa impyerno. And sabi ko sa kanya, ang mas magandang gawin mo, kuya, ay maglingkod ka sa Diyos. Dahil lahat ng kasagutan sa buhay ay nandito sa Biblia. Amen. Amen? Amen. Kaya yung taong yun, alam nyo, until now, siya po ay nagpapatuloy sa gawain at isa na siyang ginagamit ng Diyos. Kaya ang laki ng pasasalamat niya sa akin at nakalaya daw siya sa ganong sitwasyon doon sa pain, hatred, bitterness, and yung cycle ng negative thoughts. Sabi ko lang, God loves you, kuya. Patuloy lang sa paglilingkod. Yan lang ang sinasabi ko kapag may mga bumabalik sa akin. Praise God. Okay, let me end our discussions for today about forgiveness o pagpapatawad. Tignan muna natin ang halimbawa ng Panginoong Jesus. In Luke chapter 22 and 23, whole chapters. I-breakdown ko ulit Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane and sentenced to crucifixion. Apostle Peter denied him 3 times. Judas Iscariot betrayed him. At iniwan siya ng lahat ng kanyang mga apostles nang siya ay dakpin. Then nagkaroon ng mistrial. At siya ay pinagtatawanan, pinahirapan at minamak hanggang sa ipinako siya sa krus. Sino nakapanood dito yung The Passion of the Christ? Di ba? Nakakaiyak yon at nakakaawa yung kalagayan ng Panginoong Jesus that time. Habang siya ay nasa krus, hindi gumanti ang Panginoon sa lahat ng ginawa nila sa Kanya. Hindi siya nagbitaw ng curse o kaya hindi niya sinabi na kilala niyo ba kung sino ako? May araw din kayo. At hindi rin lumayo ang kanyang relasyon sa kanyang Ama sa langit. Ngunit ang kanyang ginawa habang nakabitin siya sa krus at nahihirapan, tingnan natin in Luke chapter 23 verse 34. Luke chapter 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Jesus prayed on the cross. Nanalangin siya na hinihiling sa kanyang Ama na patawarin pa rin sila. Amen? Amen. Anong mararamdaman ng God the Father kapag ipinapako ng mga masasama ang kanyang anak sa krus? Kung ikaw, anong mararamdaman mo?
Kaya naman, nanalangin si Jesus sa kanyang ama na sinasabi, Ama, huwag kang magmadaling magpakita ng iyong galit. Hawakan mo ang iyong parusa. Don't interfere. Napatawad ko na sila. Kaya nga sabi niya, Ama, forgive them for they do not know what they are doing. When people hurt us purposely and ignorantly, sinasadya o hindi nila alam, as Christians, our attitude should be like Jesus Christ. Amen? Amen. Forgiving o mapagpatawad. Praise God. Ikaw at ako ay naririto ngayon dahil sa panalangin ng Panginoong Jesus 2,000 plus years ago from our time now. And that prayer is still being honored by God in heaven. Tandaan, kapag pinatawad mo ang mga taong nanakit sa iyo, patatawarin ng Diyos Ama ang iyong mga kasalanan. Let me end with this, mga kapatid. First of all, ask God to forgive you. Ask God to forgive you. Secondly, take time to think of the people who hurt you and unconditionally forgive them. Palakpakan natin Diyos na buhay. Nais ko pong magsuka ang bawat isa sa atin. Let me end it with a prayer. Baka may mga kabigatan pa tayo sa ating puso. Baka may mga hindi pa tayo binibitawan. O baka meron pa tayong hindi nire-release sa ating puso. Maybe you're still holding a grudge, anger, hatred. Based sa pag-aaral, sinong kawawa kapag laging mabigat ang puso mo, ikaw din ang masisira. Spiritually and physically. Also mentally. Kaya mga kapatid, this time, is that okay na isipin natin yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa atin? Okay? Maybe, sinasabi natin na I forgive them, okay lang ako, pero sa totoo niyan, hindi pa pala. Yung ugat nandun pa rin. So this time, it's better to uproot those roots of bitterness, those roots of hatred, those roots of anger, those roots of pride, those fruit of unforgiveness in our hearts. This time, mga kapatid, gaya ng sabi kanina sa ating lesson, ang simpleng pag-amin mo sa Diyos na ikaw ay nabibigatan, ikaw ay nasasaktan, at ipinapaubaya mo ang lahat ito sa Kanya, ay napapatawad mo na rin ang iba. Remember, huwag kang magkikimkim ng sama ng loob. Release everything, mga kapatid. Ano man ang nasa iyong puso ngayon na hindi kaaya-aya sa Diyos. Maybe years na yan na nakaugat sa iyong puso, mga kapatid. This time, uproot it. Hindi natin kaya yan if we ourselves alone. But by the power of the Holy Spirit, but by the power of God, but by the power of His Word, magagawa natin ang mga yan, mga kapatid. Amen. Yes, Lord, this time, Lord, inaalis ko na, Panginoon. Binibitawan ko na, Panginoon. Hinahayaan ko na, Panginoon. Yung mga taong patuloy na nananakit sa akin, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo po ako na huwag magtatanim ng sama ng loob, Panginoon. Lord, help me, Panginoong Diyos. Kasi, ikaw ang kawawa, kapatid. Yes, Lord. It's better, release them now, mga kapatid. If you want to scream, if you want to cry, release them in the name of Jesus. Ano man yung kabigatan na nasa iyong puso ngayon, kapatid, uproot it. Yes, Lord. Iiyak mo lahat yan sa Panginoon. Soon, maintindihan mo ang lahat-lahat, mga kapatid. Bakit ko gagawin? Ganito ang ginawa niya sa akin. Ganito pinagsasabi niya. Ganito ang ipinapakita niya araw-araw. Pero soon, para sa iyo rin, mga kapatid, if you forgive,
if you will let go, if you will release those pains, those grudges, those hatred, those unforgiveness. Alam nyo, kapag magtagal ang mga yan sa iyong puso, magiging magkakalamat. At napakahirap na, kapatid, kapag iyan nagkaugat sa iyong puso, hindi mo mapapansin. Lagi ka na lang nasasaktan. Ngayon, okay ka, bukas hindi na naman. Yung epekto nito sa ating utak, matatrap ka sa isang cycle ng negative thoughts. Hindi ka na maniniwala sa power of forgiveness, sa power of prayer. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon this time, release whatever you have in your heart. Hayaan mo na ang Panginoong Jesus ang manatili sa iyong puso, ang maghari sa iyong puso. Huwag magpapapekto, mga kapatid, sa mga tao sa paligid natin. Hindi mo may enjoy ang iyong Christian journey kapag binibigyan mo ito ng pansin. Yes, mahirap. Baka sinasabi nyo, hindi mo alam, pastor, ang nararamdaman ko. Wala nang solusyon ito, pastor. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos, ibigay mo ito lahat sa Kanya. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Wala nang ibang nagmamahal sa iyo, wala nang ibang nakakaintindi sa iyo kundi ang Diyos. Amen. Kaya don't pretend. Huwag kang magpipretend na okay ka. Huwag kang magpipretend na strong ka. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Magtiwala ka sa Kanya soon. Victory and breakthroughs mangyayari sa iyong buhay. Lord God, I pray to those people na this time nakakaranas ng pains sa likod ng room na ito, Panginoong Diyos. I pray for those people mentally, emotionally, na umiiyak kapag nag-iisa na lang, nalulungkot kapag wala na ang mga kapatiran. I pray for them, Panginoong Diyos, nabigyan mo po sila ng wisdom, ng strength, ng joy, Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, bigyan mo sila ng kagalakan, Panginoon. Yes, Father. Na as they pass in this life, makita nila Ikaw, Panginoon. Amen. Nawawag mong ipahintulot na ang kanilang mga struggles ngayon ay siyang maging hadlang sa kanilang pagpapatuloy sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, if you release, kapag iiyak mo lahat ito sa Panginoon ng totoo, yung talagang ibubuhos mo talaga yung puso mo. After dito, napakasarap ng feeling. Ang gaan-gaan na para kang nakalaya sa isang tulungan. Let's go, hallelujah. Come on, man. I don't every chance, I don't speak vain. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures, but so will be God. You love me once, and I know that it's true. So with all of my life, I'm living for you. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think about
Now